Sa araw ng Pasko, habang ang buong lungsod ay naliligo sa mga ilaw, awit, at halakhak ng mga pamilyang nagsasama-sama, may isang batang halos hindi mapansin ng sinuman, si Lucas Reyes. 15 taong gulang si Lucas. Matangkad para sa kanyang edad pero payat, halos butot balat. Gusot ang buhok, kupas ang suot na hoodie, at may tsinelas na hindi magkapareho ang kulay. Lumaki siya sa lansangan mula nang mamatay ang kanyang ina 3 taon na ang nakalipas. Wala na siyang ama. Walang kamag-anak na kumuko. Ang buong mundo niya ay ang bangketa, ang malamig na gabi, at ang araw-araw na pakikipaglaban para mabuhay. Ngunit sa kabila ng hirap, may isang bagay na hindi kailanman nawala kay Lucas, ang kanyang matalas na pakiramdam sa panganib at ang pusong ayaw makakita ng kapwa niyang nasasaktan. Sa kabilang dulo ng lungsod, may isang lalaking halos kabaligtaran ng buhay ni Lucas, si Eduardo Villanueva. 52 taong gulang, isang kilalang bilyonaryo, may-ari ng mga malalaking kumpanya sa pagkain at real estate. Sa mata ng publiko, siya ang simbolo ng tagumpay. Laging nasa dyaryo, laging nasa telebisyon. Pero sa likod ng marangyang imahe, may isang lalaking pagod na sa peke at kontroladong mundo ng kayamanan. Kaya tuwing Pasko, may isang bagay siyang ginagawa ng lihim, lumalabas siya ng mag-isa, walang bodyguard, walang ingranding plano, para lang maramdaman ang totoong mundo. At sa umagang iyon ng araw ng Pasko, nagtagpo ang kanilang mga landas. Bago pa tuluyang lumalim ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na minsan, ang pinakamalaking himala ay nagmumula sa mga taong inaakala nating wala, samahan mo kami. I-like mo ang kwento kung naniniwala kang maisaysay ang bawat buhay, i-share kung may kilala kang kailangang makaramdam ng pag-asa, at mag-subscribe dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lang magbabago ng isang araw ng Pasko, kundi ng 2 buhay na hindi inaasahang magtatagpo. Malamig ang hangin sa harap ng isang sikat na shopping district. May higanting Christmas tree sa gitna ng plaza, puno ng ilaw at palamuting kumikislap. Naglalakad si Eduardo, may hawak na maliit na paper bag na may lamang espesyal na pagkain na binili niya sa isang high-end na tindahan, isang bagay na bihira niyang kainin, pero gusto niyang tikman sa gitna ng ordinaryong tao. Sa gilid ng plaza, nakaupo si Lucas. Tahimik lang, pinagmamasdan ang mga taong masaya, may kasamang pamilya, may hawak na regalo. Sanay na siya sa ganitong eksena tuwing Pasko, ang maging tagapanood lang. Napansin niya si Eduardo, hindi dahil kilala niya ito, kundi dahil may kung anong kakaiba. Ang lalaking iyon ay mukhang mayaman, pero may suot itong simpleng damit at tila walang kasama. At habang papalapit ito sa isang maliit na street food stall para umupo at kumain, may isang bagay na nakita si Lucas, isang detalye na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lalagyan ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Tumayo siya bigla, halos matumba. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nag-atubili. "Huwag mong kainin, Evie," sigaw niya, buong lakas, nanginginig ang boses. Biglang tumigil ang paligid. Napatingin ang mga tao. Natigilan ang vendor. At si Eduardo, nakapirmi ang kamay sa ere, hawak ang kutsara, kalahating segundo bago isubo ang pagkain. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at tumingin kay Lucas. "Ano nang sinabi mo?" tanong niya, kalmado pero may bahid ng pagkagulat. Hingaw si Lucas. Lumapit siya ng dahan-dahan, halatang kinakabahan pero desidido. "Huwag niyo pong kainin yan," ulit niya. "Delikado po." Nakunot ang noo ni Eduardo. "Delikado? Bakit?" Saglit na nanahimik si Lucas. Tumingin siya sa paligid, sa vendor, sa mga taong nakikinig. "Lunok. Kasi nakita ko po kanina," mahina niyang sabi, may naglagay sa pagkain niyo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa plaza. Tumayo si Eduardo. "Sino?" "Isang lalaki po," sagot ni Lucas. "Nagmamadali. Akala niyo siguro walang makakapansin. Pero sanay po akong tumingin sa mga kamay ng tao." Tahimik ang vendor, nanginginig. Hindi totoo yan. Ngunit hindi na nakinig si Eduardo. Ang tingin niya ay nakapako kay Lucas. Hindi galit. Hindi takot. Kundi pagtataka. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong niya. "Hindi mo naman ako kilala." Napayuko si Lucas. "Kasi po kahit sino pa kayo, tao pa rin kayo. At ayokong may mamatay sa araw ng Pasko."
Hindi pa alam ni Eduardo na ang batang nasa harap niya, isang walang bahay, walang pera, walang kinabukasan sa mata ng lipunan, ang siyang hahawak sa susi ng pinakamalaking pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay. At sa mga susunod na sandali, isang lihim ang mabubunyag, isang panganib ang mahahayag, at isang batang itinapon ng mundo ang magiging dahilan kung bakit muling maniniwala ang isang bilyonaryo sa kahulugan ng Pasko. At dito pa lang talaga nagsisimula ang kwento. Nanatiling tahimik ang plaza sa loob ng ilang segundo, parang hinihintay ng buong paligid kung sino ang unang hihinga. Dahan-dahang inilapag ni Eduardo Villanueva ang pagkain sa mesa. Hindi niya inalis ang tingin kay Lucas, sa batang nanginginig sa lamig at kaba, pero matatag ang tindig na para bang handang panindigan ang sinabi kahit mapahamak. Anong eksaktong nakita mo? Mahinahon ngunit seryosong tanong ni Eduardo. Huminga ng malalim si Lucas. Kanina po, bago kayo dumating, may lalaking nakasuot ng itim. Umupo siya sandali sa tabi ng stall. May inilabas siyang maliit na bote, parang patak lang po, tapos mabilis niyang hinalo sa pagkain. Akala niya walang makakakita. Biglang namutla ang vendor. Sir, wala akong alam dyan. Tumahimik ka muna, puto ni Eduardo, hindi pa rin tumitingin dito. Ang atensyon niya ay nasa batang nasa harap niya. Bakit ka sigurado? Bahagyang humiti si Lucas, isang ngiting may pait. Dahil po ilang beses na akong nakakita ng ganyan. Sa lansangan, sir, natututo kang makakita ng mga bagay na ayaw makita ng iba. Kasi buhay ang kapalit. May kung anong kumurot sa dibdib ni Eduardo. Hindi awa, kundi respeto. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, dahan-dahan niyang inilabas ang telepono at tumawag. Miguel, sabi niya sa kabilang linya, kailangan kita ngayon. Dito sa plaza. Tahimik lang. Hindi nagtagal, may dalawang lalaking nakasimpleng damit ang lumapit. Hindi halata, pero kitang-kita ang disiplina sa kilos, mga taong sanay magbantay. Lumapit ang isa kay Eduardo at bumulong. Tumango si Eduardo. Pakisuri ang pagkain, utos niya. At kausapin ang vendor. Maayos. Nang ilayo na ang pagkain, saka muling humarap si Eduardo kay Lucas. Anong pangalan mo? Lucas Reyes po. May pamilya ka ba, Lucas? Umiling ang bata. Wala na po. Tahimik na tumango si Eduardo. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang sinabi. Tila may binubuo sa isip, isang desisyong hindi nakabase sa negosyo o lohika, kundi sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, pakiramdam. Malamig, sabi niya sa wakas. May kakain ka na ba? Nag-atubili si Lucas. Sanay siyang tumanggi, hindi dahil ayaw, kundi dahil natutunan niyang huwag umasa. Ayos lang po ako. Ngumiti si Eduardo, hindi mapilit, hindi mapagmataas. Hindi kita tinatanong para alukin ka ng limos. Inaanyayahan kitang kumain. Bilang pasasalamat. Saglit na nagduda si Lucas. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nagmamasid, sa mga lalaking mukhang bantay. Sa loob-loob niya, alam niyang pwede siyang umatras. Pwede siyang tumakbo. Pero may kung anong nagsabi sa kanya na manatili. Opo, mahina niyang sagot. Hindi alam ni Lucas na ang simpleng opo, na iyon ang magdadala sa kanya, sa isang hapag na hindi niya kailanman inakalang maupuan. At hindi rin alam ni Eduardo na sa pag-anyaya niya sa batang iyon, unti-unti niyang binubuksan ang pinto sa isang katotohanang matagal niyang tinakasan. Habang naglalakad sila palayo sa plaza, may dumating na mensahe sa telepono ni Eduardo. Binasa niya at bahagyang humigpit ang hawak niya sa phone. May nakita raw na substansyang nakalason sa pagkain. Huminto si Eduardo sandali. Napapikit siya, saka muling huminga. Pagmulat ng mata, tumingin siya kay Lucas, isang batang walang bahay, walang pangalan sa lipunan, pero may lakas ng loob na sumigaw para iligtas ang buhay ng isang estranghero. Lucas, sabi niya, mababa ang boses, alam mo ba kung sino ako? Umiling ang bata. Hindi po. At hindi naman po mahalaga. Napangiti si Eduardo, isang ngiting maihalo ng lungkot at pasasalamat. Tama ka. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung sino ka. At sa gitna ng mga ilaw ng Pasko, habang ang mga kampana ay tumutunog sa malayo, may isang bilyonaryong unti-unting natutong makinig, at isang batang itinuring ng mundo na walang halaga ang siyang naging dahilan kung bakit.
At sa mga susunod na oras ng gabing iyon, isang lihim ang mabubunyag, isang panganib ang muling lilitaw, at isang desisyong ginawa sa araw ng Pasko ang tuluyang magbabago sa kanilang kapalaran. Dahil hindi pa tapos ang kwento. Dumating sila sa isang tahimik, ngunit marangyang restaurant na nakatago sa loob ng isang lumang gusali malapit sa simbahan. Hindi ito iyong tipikal na lugar na punang tao at ingay. Sa halip, may init ang ilaw, may himig ng mabagal na kantang pamasko, at may amoy ng bagong lutong pagkain na matagal nang hindi nalalasahan ni Lucas. Naupo sila sa isang sulok. Hindi agad umorder si Eduardo. Tinitigan muna niya si Lucas, parang sinusukat hindi ang itsura, kundi ang bigat ng mga pinagdaanan ng bata. Kumain ka na ba ngayong araw? Tanong niya. Umiling si Lucas. Tubig lang po kanina. Tumango si Eduardo at tumawag ng waiter. 2 mainit na pagkain. Kahit ano basta bagong luto. At chocolate. Nang umalis ang waiter, muling bumalik ang katahimikan. Si Lucas ay nakaupo ng tuwid, hindi sanay sa malambot na upuan, hindi sanay sa katahimikang walang banta. Bakit ka nasa lansangan? Tanong ni Eduardo, hindi mapanghimasok, hindi rin mapilit. Saglit na tumingin sa mesa si Lucas bago sumagot. Namatay po ang nanay ko 2 taon na ang nakalipas. May sakit po siya. Noong una, may inuuwian pa akong maliit na kwarto. Pero nung naubos ang ipon, pinaalis po ako ng may-ari. Simula noon dito na po. Tahimik na nakinig si Eduardo. Walang tanong. Walang reaksyong halata. Pero sa loob niya, may gumuguhong pader, mga pader na itinayo ng tagumpay, pera at kontrol. Bakit mo ako sinigawan kanina? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Ngumiti si Lucas, bahagya. Kasi po may anak din kayo. Napatingin si Eduardo. Paano mo nalaman? Kanina po, sagot ni Lucas. May dala kayong maliit na regalo. May pangalan ng bata. Hindi ko po sinadyang makita. Pero naisip ko, kung may anak kayo, baka mas masakit kung may mangyari sa inyo. Hindi agad nakasagot si Eduardo. Ang anak niya, si Rafael, ay matagal nang may sakit sa puso. Isa iyon sa mga lihim na bihira niyang banggitin kahit sa mga malalapit sa kanya. At ngayong gabi ng Pasko, papunta sana siya sa ospital matapos ang hapunan. Dumating ang pagkain. Mainit ang sabaw, umaaso ang kanin. Napatingin si Lucas, parang natatakot galawin. Kumain ka, sabi ni Eduardo, mahinahon. Dahan-dahang kumuha ng kutsara si Lucas. Sa unang subo pa lang, napapikit siya. Hindi dahil masarap lang, kundi dahil matagal na niyang hindi naramdaman ang pakiramdam ng pagiging ligtas habang kumakain. Habang kumakain ang bata, tahimik lang si Eduardo. Sa bawat galaw ni Lucas, nakikita niya ang anak niyang si Rafael noong mas bata pa, bago ang mga ospital, bago ang takot, bago ang bawat gabing puno ng dasal. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Eduardo. Mula ito sa ospital. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, bumaba po ang kondisyon ni Rafael. Kailangan po kayo dito agad. Nanigas si Eduardo. Tumayo siya agad, ngunit huminto nang mapatingin kay Lucas. Lucas, sabi niya, kailangan kong umalis. May mahalaga akong pupuntahan. Tumango ang bata. Ayos lang po. Ngunit may kung anong pumigil kay Eduardo sa pagtalikod. Lumapit siya sa mesa, inilapag ang isang maliit na sobre. Hindi ito bayad, mariin niyang sabi. At hindi ito kapalit ng ginawa mo. Pero ayokong bumalik ka sa lamig ngayong gabi. Tumingin si Lucas sa sobre pero hindi niya agad kinuha. Sir, hindi po ako humingi. Alam ko, sagot ni Eduardo. At iyon ang dahilan kung bakit ko ito ibinibigay. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang bata at isang lalaki, magkaibang edad, magkaibang mundo, pero parehong may dalang takot para sa mga taong mahal nila. Babalik po ba kayo? Tanong ni Lucas, halos pabulong. Huminga ng malalim si Eduardo. Pangako. Hahanapin kita. At sa gabing iyon ng Pasko, habang ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog at ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap, isang ama ang nagmamadaling puntahan ang anak niyang nakikipaglaban para sa buhay at isang batang walang tahanan ang naiwan sa isang mesa, may mainit na pagkain sa harap niya at isang pangakong hindi niya alam kung tutuparin. Ngunit ang gabi ay mahaba pa.
At ang katotohanang sisibol sa ospital, tungkol sa lason, sa babalang hindi dapat binaliwala at sa papel na ginampanan ng isang batang pulubi, ay magsisimulang mag-ugnay sa kanilang mga tadhana sa paraang hindi na nila matatakasan. Sa ospital, sinalubong si Eduardo ng malamig na liwanag at nagmamadaling yabag ng mga nurse. Amoy antiseptic ang hangin, at bawat segundo ay parang humahaba habang papalapit siya sa silid ng kanyang anak. Sa labas pa lang ng AC, nakita na niya ang doktor na may seryosong mukha. Sir Eduardo, bungad ng doktor, may komplikasyon po. Biglang bumagsak ang oxygen level ni Rafael. May nakita rin po kaming reaksyon na hindi inaasahan. Nanikip ang dibdib ni Eduardo. Ano nang ibig niyong sabihin? Parang may pumasok na substance sa katawan niya na hindi tugma sa gamot na iniinom niya, sagot ng doktor. May kinain po ba siya kanina? Parang may kidlat na tumama sa isip ni Eduardo. Ang hapunan. Ang mamahaling pagkain na ipinadala niya kanina sa ospital bilang sorpresa sa anak niya, isang espesyal na dessert na inirekomenda ng isang bagong supplier. Huwag mong kainin yan. Bumalik sa kanya ang sigaw ni Lucas, malinaw, mariin, parang babalang galing sa kung saan. Dok, nanginginig niyang sabi, may posibilidad po bang nalason? Nagkatinginan ang doktor at ang nurse. Hindi pa po namin masasabi, sagot ng doktor. Pero may indikasyon. Kailangan naming alamin kung ano ang laman ng kinain niya. Agad na inutusan ni Eduardo ang kanyang assistant. Hanapin mo ang supplier. I-freeze ang lahat ng pagkain na galing doon. Ngayon na. Habang abala ang lahat, pumasok si Eduardo sa silid ng anak niya. Nakahiga si Rafael, may mga tubo at makina sa paligid. Maputla ang mukha, bahagyang nanginginig ang kamay. Papa, mahina nitong tawag. Lumapit si Eduardo, hinawakan ang kamay ng anak. Nandito ako, anak. Lalaban tayo. Sa sandaling iyon, unang beses siyang natakot hindi bilang negosyante, kundi bilang ama na maaaring mawala ang pinakamahalagang yaman niya, hindi pera, kundi buhay. Samantala, sa restaurant, tapos nang kumain si Lucas. Hindi niya inubos ang chocolate. Inilagay niya iyon sa bulsa, para sa batang madalas niyang katabi sa ilalim ng tulay. Hindi siya umalis. Nakatitig lang siya sa pinto, umaasang babalik ang lalaking nangakong hahanapin siya. Lumipas ang oras. Dumilim ang langit. Tumunog ang kampana ng simbahan para sa Misa de Gallo. Baka hindi na siya babalik, bulong ng sarili ni Lucas. Pero hindi siya umalis. Dahil sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang may dahilan kung bakit siya napasigaw kanina. Hindi lang iyon basta takot, parang may boses na nagtulak sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang pinakikinggan simula nang mamatay ang kanyang ina. Sa ospital, kinumpirma ng laboratorio ang hinala. May kontaminasyon ang dessert, isang kemikal na delikado sa may kondisyon sa puso. Tahimik ang silid ng ibaba ng doktor ang resulta. Kung nakain pa po niya ang mas malaking bahagi, sabi ng doktor, baka hindi na po namin naagapan. Napaupo si Eduardo. Napasandal siya sa pader at doon, sa gitna ng ospital sa gabi ng Pasko, tuluyang bumigay ang luha ng isang lalaking sanay kontrolin ang lahat. Isang bata, pabulong niyang sabi. Isang batang hindi ko kilala ang nagligtas sa anak ko. Bigla siyang tumayo. Nasaan siya? Tanong niya sa assistant. Hanapin niyo si Lucas. Ngayon din ni. Sa labas, patuloy ang selebrasyon ng Pasko. May mga batang kumakanta, may pailaw sa bawat bintana. Ngunit sa ilalim ng liwanag na iyon, isang batang walang bahay ang naghihintay, at isang ama ang nagmamadaling bumawi, dala ang katotohanang ang sigaw na muntik niyang baliwalain ang siyang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. At sa kanilang muling pagtatagpo, hindi lang pasasalamat ang naghihintay kundi isang desisyong magbabago sa buhay ni Lucas magpakailanman. Mabilis ang naging galaw ni Eduardo. Habang nasa ospital pa rin ang anak niyang si Rafael at patuloy na binabantayan ng mga doktor, iniwan niya ang kanyang assistant na magbantay at agad siyang bumalik sa restaurant na pinanggalingan nila kanina. Sa loob ng sasakyan, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Lucas, ang batang payat, marumi ang damit, ngunit malinaw ang mga mata. Hindi takot. Hindi nagmamakaawa. Isang sigaw na parang utos ng konsensya. Pagdating niya sa restaurant, halos magsara na ito. Ang mga ilaw ng Pasko ay patay-sindi at ang mga empleyado ay pagod na matapos ang mahabang araw.
Mabilis siyang bumaba at tinanong ang guard. May batang narito kanina, mariing sabi ni Eduardo. Mga 14 o 15 taong gulang. Wala siyang bahay. Nasaan siya? Nagkibit balikat ang guard. Sir, kanina pa po siya nandoon sa labas. Hindi po umaalis. Mabilis na lumakad si Eduardo palabas. At doon niya nakita si Lucas. Nasa gilid ng bangketa ang bata, yakap ang tuhod, nakaupo sa karton. Ang ilaw ng Christmas decor ay tumatama sa mukha niya, may bahid ng pagod, pero kalmado. Nang makita niya si Eduardo, tumayo siya agad, parang handang tumakbo kung kailangan. Ngunit hindi siya tumakbo. Bumalik po kayo, maingat na sabi ni Lucas. Tumigil si Eduardo sa harap niya. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon, yumuko si Eduardo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bigat ng utang na loob. Salamat, mahina niyang sabi. Kung hindi dahil sa iyo maaaring wala na ang anak ko. Nanlaki ang mata ni Lucas. Buhay po siya. Sagot ni Eduardo. At dahil sa iyo. Hindi agad nagsalita si Lucas. Napaupo siyang muli sa karton, parang nawalan ng lakas bigla. Hinaplos niya ang dibdib niya, saka napatingala. Sabi ko po sa inyo, bulong niya. May mali po roon. Paano mo nalaman? Tanong ni Eduardo, dahan-dahan na ring naupo sa bangketa, walang pakialam kung sino ang makakita. Umiling si Lucas. Hindi ko po alam kung paano ipaliwanag. Mula noong mamatay ang nanay ko parang may pakiramdam po akong ganoon. Kapag may masama, parang sumisikip ang dibdib ko. Parang may bumubulong. Tahimik si Eduardo. Hindi niya tinawanan. Hindi niya kinuwestiyon. Dahil kung tinawanan niya iyon kanina, wala na sana ang anak niya ngayon. Ano na nangyari sa nanay mo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Lucas. May sakit po siya sa puso. Wala po kaming pera. Sa huling araw niya binili niya po ako ng tinapay kahit wala na kaming makain. Kinain niya po ang tira-tira. Kinabukasan, wala na po siya. Nanikip ang dibdib ni Eduardo. Parang may piraso ng salamin na tumusok sa kanya. Kaya nung nakita ko po yung bata niyo, dugtong ni Lucas, naalala ko po si Mama. Ayokong may mamatay na naman dahil lang walang nagsalita. Tahimik ang gabi. Ang kampana ng simbahan ay muling tumunog, hudyat ng misa de gallo. Sa paligid nila, may mga pamilyang naglalakad, may hawak na kandila, may tawa. Ngunit sa maliit na espasyong iyon sa bangketa, 2 kaluluwang sugatan ang nagtagpo. Lucas, mahinang sabi ni Eduardo, may uwian ka ba mamayang gabi? Umiling ang bata. Doon po sa ilalim ng tulay. May mga kaibigan po ako roon. Hindi ka ba natatakot? Ngumiti si Lucas, mapait. Sanay na po. Tumayo si Eduardo. Inabot niya ang kamay ni Lucas. Sumama ka sa akin. Napaatras ang bata. Saan po? Sa ospital, sagot niya. Gusto kong makita ka ng anak ko. At ayokong magpasko kang mag-isa. Nag-atubili si Lucas. Sanay siyang mapangakuan. Sanay siyang iwan. Ngunit sa mata ni Eduardo, walang bakas ng panlilinlang, pagod, takot at pasasalamat lang. Opo, sagot niya sa huli. Sa ospital, gising na si Rafael. Mahina pa rin, ngunit mas maayos ang kulay ng mukha. Nang pumasok si Eduardo kasama si Lucas, agad na napatingin ang bata. Papa, mahina niyang sabi. Siya po ba yung kuya? Tumango si Eduardo. Anak, siya ang nagligtas sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Lucas sa kama. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, umiti lang siya. Merry Christmas, mahina niyang sabi. Ngumiti rin si Rafael. Merry Christmas din ni. Saglit na katahimikan ang sumunod. Isang katahimikang hindi mabigat, kundi mainit. Parang sa gitna ng malamig na Disyembre, may apoy na biglang nagliyab. Kinagabihan, hindi umuwi si Lucas sa ilalim ng tulay. Sa halip, kumain siya ng hapunang kasama ang isang pamilyang hindi niya inakalang makikilala niya, isang ama na natutong magpakumbaba, at isang batang muntik nang mawala. At habang nagliliwanag ang Christmas tree sa loob ng silid ng ospital, unti-unting naunawaan ni Eduardo na ang sigaw na, "Huwag mong kainin yan," ay hindi lang babala, iyon ay panawagan ng Pasko mismo.
At ang gabi ay hindi pa tapos. Dahil sa pagpasok ni Lucas sa kanilang buhay, may mga lihim pang mabubunyag at mga desisyong haharapin, mga desisyong susubok kung ang tulong ba ay hanggang isang gabi lang o panghabang buhay. Kinabukasan, bumungad ang umagang malamig ngunit maliwanag. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa bintana ng ospital. Tinatamaan ang Christmas tree na pinalamusyan ng mga nurse, may mga simpleng parol, pulang laso, at mga karton na bituin. Tahimik pa ang pasilyo, ngunit sa loob ng silid, gising na si Rafael. Nakaupo si Eduardo sa tabi ng kama, habang si Lucas ay nakatayo sa may bintana, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate na ibinigay ng nurse. Hindi sanay si Lucas sa ganitong umaga. Sanay siya sa malamig na semento, sa ingay ng trapiko, sa gutom na gumigising sa kanya. Ngayon, may kumot sa balikat niya, may init sa kamay, at may amoy ng kape sa hangin. Parang panaginip na ayaw niyang galawin, baka biglang maglaho. Kuya Lucas, mahina ang boses ni Rafael. Salamat po. Napalingon si Lucas, nagulat. Hindi po yon, sagot niya. Kahit sino naman po. Hindi, putol ni Rafael, nanginginig ang boses. Hindi lahat nagsasalita. Ikaw po nagsalita. Tumahimik si Lucas. Hindi siya marunong tumanggap ng pasasalamat. Para sa kanya, ang ginawa niya ay hindi kabayanihan, kundi takot lang na may mawala na naman, tulad ng nanay niya. Lumapit si Eduardo sa bintana, katabi ni Lucas. May misa mamaya, sabi niya. Kung gusto mo, pwede kang sumama. Napatingin si Lucas sa kanya, nag-aalangan. Sa simbahan po. Hindi po ako marunong. Hindi mo kailangang marunong, mahinahon na sagot ni Eduardo. Kailangan mo lang pumasok. Tumango si Lucas, mabagal. Sa loob niya, may kaba, parang papasok siya sa isang lugar na hindi para sa mga tulad niya. Ngunit may kung anong humihila sa kanya na subukan. Habang nagbibihis si Eduardo para sa misa, napansin niya si Lucas na tahimik na nakaupo sa sulok, pinaglalaruan ang lailayan ng lumang jacket niya. Lumapit siya at inabot ang isang malinis na polo at jacket. Subukan mo to, sabi niya. Kung ayos lang. Hinawakan ni Lucas ang damit parang babasagin. Baka po marumihan ko. Ngumiti si Eduardo, may lungkot at lambing sa mata. Ang damit ay nalalabhan. Ang buhay, hindi. Walang naisagot si Lucas. Dahan-dahan niyang sinuot ang damit. Hindi siya sanay sa salamin, ngunit nang mapadaan siya sa salamin ng ospital, sandali siyang tumigil. Ang batang nasa harap niya ay siya pa rin, ngunit parang may bahagyang dignidad na bumalik, isang bagay na matagal nang ninakaw ng lansangan. Sa misa, nakaupo si Lucas sa hulihan, tahimik. Nakikinig siya sa homilya, tungkol sa Pasko, sa pagsilang ng pag-asa sa gitna ng kahirapan, sa mga taong hindi pinili ng mundo, ngunit pinili ng Diyos. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang tumulo ang luha niya. Hindi niya ito pinahid agad. Hinayaan niya lang. Pagkatapos ng misa, may mga taong lumapit kay Eduardo, mga kakilala, negosyante, kaibigan. Napansin nila ang batang kasama niya. Sino yung bata? Tanong ng isa. Bago pa makasagot si Eduardo, nagsalita si Lucas, mahina ngunit malinaw. Wala po akong bahay. Tumigil ang usapan. May ilang napatingin sa kanya, iba may awa, iba may hiya. Si Eduardo ang sumagot. Siya ang dahilan kung bakit buhay ang anak ko. Walang sumagot. Walang tanong. Parang sabay-sabay na lumunok ang mga tao. Pagbalik nila sa ospital, masigla si Rafael. Pinag-uusapan nila ang simpleng bagay, ang ilaw ng Pasko, ang tsokolate, ang kantang narinig nila sa simbahan. Ngunit sa likod ng ngiti ni Eduardo, may mabigat na desisyon na unti-unting humuhubog. Kinagabihan, habang natutulog na si Rafael, tinawag ni Eduardo si Lucas sa labas ng silid. Lucas, maingat niyang simula, ayokong bumalik ka sa ilalim ng tulay. Nanigas ang bata. Saan po ako pupunta? May bahay ako, sagot ni Eduardo. Malaki. Tahimik. At maraming bakanting kwarto. Napayuko si Lucas. Sir, hindi po ako sanay sa ganoon. Hindi kita binibili, mariing sabi ni Eduardo, marahan ngunit buo. Hindi kita inaampon dahil sa utang na loob. Gusto kitang tulungan dahil may nakita akong totoo sa'yo. Nagtagal ang katahimikan. Sa isip ni Lucas,
bumalik ang lahat ng pangako ng mga nakaraan, mga salitang nauwi sa wala. Ngunit sa gabing iyon, iba ang pakiramdam. Hindi siya minamadali. Hindi siya kinukumbinsi. Pwede mo munang subukan, dugtong ni Eduardo. Isang gabi. Isang linggo. Ikaw ang magpapasya. Umangat ang tingin ni Lucas. May takot. May pag-asa. Kung hindi po ako magustuhan. Ngumiti si Eduardo, may lungkot sa gilid ng mga mata. Hindi kita kailangang magustuhan. Kailangan mo lang mabuhay. Sa sandaling iyon, may isang pinto sa puso ni Lucas na bahagyang bumukas, hindi pa tuluyan, ngunit sapat para pumasok ang liwanag. At sa labas ng ospital, patuloy ang pagpatak ng malamig na hangin ng Disyembre. Ngunit sa loob, may isang batang walang bahay na unti-unting natututo kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pagpipilian at isang bilyonaryong natutong ang tunay na yaman ay minsan dumarating sa anyo ng isang sigao sa gitna ng Pasko. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil sa mga susunod na araw, haharapin nila ang tanong na matagal nang iniiwasan, hanggang saan ang tulong, at kailan nagiging pamilya ang dalawang taong pinagsama ng isang himala sa araw ng Pasko. Makalipas ang ilang araw, lumabas na si Rafael sa ospital. Mahina pa ang katawan niya, ngunit malinaw sa mga mata niya ang pasasalamat, hindi lang sa paggaling, kundi sa katotohanang may bagong liwanag na pumasok sa kanilang buhay. Sa labas ng ospital, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Tahimik na tumigil si Lucas sa gilid ng bangketa, hawak ang maliit niyang bag na naglalaman lang ng ekstrang damit at lumang kumot. Hindi pa rin siya sigurado. Handa ka na, tanong ni Eduardo, hindi pinipilit, hindi nagmamadali. Tumingin si Lucas kay Rafael. Mumiti ang bata sa wheelchair at kumaway. Sama ka na, Kuya Lucas. Isang simpleng imbitasyon. Walang kondisyon. Walang pangako. Tumango si Lucas at sumakay. Habang bumibiyahe sila papunta sa bahay ni Eduardo, nakatanaw si Lucas sa bintana. Nakikita niya ang mga pamilyar na lugar, ang tulay na dati niyang tinutulugan, ang kanto kung saan siya humihingi ng limos tuwing gabi. Unti-unting lumalayo ang mga ito at kasabay noon ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil ayaw niyang umalis, kundi dahil natatakot siyang baka isang araw, kailangan niyang bumalik. Pagdating nila sa bahay, napahinto si Lucas sa gate pa lang. Malaki ang bahay, may mga ilaw ng Pasko, at may amoy ng bagong lutong pagkain. Para sa kanya, parang eksena sa pelikula, hindi totoong buhay. Pasok ka, sabi ni Eduardo. Sa loob, tahimik ang bahay. Hindi ito marangya sa pakiramdam, malinis, maaliwalas, pero mailungkot na parang matagal nang walang tawanan. Dinala ni Eduardo si Lucas sa isang maliit na kwarto sa may dulo ng pasilyo. Dito ka muna, sabi niya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hinawakan ni Lucas ang doorknob, nanginginig ang kamay. Salamat po, mahina niyang sabi. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain sa mesa, isang simpleng hapunan, ngunit puno ng kakaibang init. Tahimik si Lucas, halos hindi makakain sa hiya. Si Rafael naman ay masigla, kwento ng kwento tungkol sa ospital, sa Christmas tree, sa misa. Kuya Lucas, tanong ni Rafael bigla, totoo po bang marunong kayong mag-ayos ng bisikleta? Napangiti si Lucas, bahagya. Opo. Sa kalye po, kailangan marunong. Kasi po, dugtong ni Rafael, may sira yung bisikleta ko sa likod. Baka pwede niyo akong tulungan. Tumango si Lucas. Pwede po. Napatingin si Eduardo sa kanila, tahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may tunog ng normal na buhay sa loob ng bahay. Ngunit hindi lahat ay madali. Sa mga sumunod na araw, hirap si Lucas makatulog. Nagigising siya sa madaling araw, pawis na pawis, sanay ang katawan sa bantay sarado ng lansangan. Sa tuwing may malakas na tunog, napapabangon siya, handang tumakbo. Isang gabi, nadatnan siya ni Eduardo sa kusina, nakaupo sa sahig. Hindi ka ba makatulog? Tanong niya. Umiling si Lucas. Pasensya na po. Walang dapat ipagsorry, sagot ni Eduardo. Sanayan lang. Umupo si Eduardo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa, nakikinig sa ugong ng refrigerator. Sir, biglang sabi ni Lucas, bakit po ninyo ako tinulungan? Matagal bago sumagot si Eduardo. Dahil sa araw ng Pasko, sabi niya. May isang batang sumigaw para iligtas ang anak ko.
At sa sigaw na yon, may naalala ako na may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Napayuko si Lucas. Hindi ko po sinasadya. Natakot lang po ako. Ngumiti si Eduardo. Minsan, ang takot ang pinagmumulan ng tapang. Unti-unting nasanay si Lucas sa buhay sa loob ng bahay, sa oras ng pagkain, sa pagtulog sa kama, sa paghingi ng pahintulot. Tinuruan siya ng staff ng bahay ng simpleng gawain. Ngunit higit sa lahat, nakahanap siya ng koneksyon kay Rafael. Magkasama silang nag-aayos ng bisikleta, naglalaro ng simpleng board game, at minsan ay nanonood lang ng cartoons. Isang hapon, habang inaayos ni Lucas ang bisikleta sa likod ng bahay, lumapit si Eduardo. Lucas, sabi niya, gusto kitang pag-aralin. Nanigas ang bata. Ako po. Sagot ni Eduardo. Hindi bukas agad. Kapag handa ka na. Napailing si Lucas. Hindi po ako marunong. Matagal na po akong hindi nag-aaral. Matututo ka, sagot ni Eduardo. At kung hindi agad, ayos lang. Napatingin si Lucas sa mga kamay niyang marumi sa grasa. Paano po kung mabigo ako? Tahimik si Eduardo saglit, sa kamarahang nagsalita. Kung mabigo ka, babangon tayo ulit. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Lucas na matagal na niyang hinanap, hindi awa, hindi limos, kundi paniniwala. Ngunit sa labas ng bahay, may mga matang nakamasid. May mga tanong. May mga bulong. Hindi lahat ay natutuwa sa desisyong ginawa ni Eduardo. At habang papalapit ang pagtatapos ng bakasyon, unti-unting haharapin ni Lucas ang isang pagsubok na magtatanong kung handa ba talaga siyang manatili at kung handa ba ang mundo na tanggapin ang isang batang walang bahay na binigyan ng pagkakataon. At sa susunod na mangyayari, isang lumang sugat ang muling bubukas, isang lihim mula sa nakaraan ni Lucas na hindi niya pa kailanman na ibabahagi. Dito pa lang lalo pang lalalim ang kwento. Tahimik ang gabi nang magsama-sama sila sa sala sa huling oras ng Pasko. Nakaupo si Lucas sa tabi ni Rafael, hawak ang mainit na tsokolate na unang beses pa lang niyang natikman. Si Eduardo ay nakatayo malapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas, at sa loob, ang munting pamilyang unti-unting nabubuo, hindi sa dugo, kundi sa pagpili. Lumapit si Eduardo kay Lucas at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng bata. Hindi natin mababago ang kahapon, sabi niya, pero pwede nating piliin ang bukas. Ngumiti si Lucas, isang ngiting payak, totoo at may pag-asa. Si Rafael ay tumawa, ang tunog na matagal nang hindi napupuno ang bahay. Sa sandaling iyon, nawala ang takot, napawi ang lamig, at ang Pasko ay hindi na lang petsa sa kalendaryo, kundi pangakong tutuparin araw-araw. At sa gitna ng liwanag ng mga parol at tahimik na dasal ng pasasalamat, sabay-sabay nilang binigkas ang salitang matagal nang hinahanap ng bawat isa. Happy Merry Christmas!